José Rizal Mercado y Alonso. Ang bayan ay may kanser na panlipunan na kailangan ibilad sa templo ng sambayanang Filipino. At sa hangganan na ito, sisikapin ko na maikantal ang iyong kalagayan ng buong katapatan na walang tinatanggi. Itataas ko ang lambong na nagtago sa kalinisan na pinagkakasakit ng lahat sa katotohanan. Maging ang pag-ibig sa sarili sapagkat bilang anak, halos kung ako man ay may sariling pagkukulang at katutuan. Ang aklat ay nagkakaroon ng mga bagay na ngayon lamang ay may magsisiwalat. Napakasela ng mga ito, kaya't kung sino man ay walang sumalang. Pinagsikapan kong isinagawa ang ayaw isagawa ng iba. Sinikap kong suotin ang mga hamak na sa loob ng ilang taon na itambak sa atin at sa ating lupang sinilangan. Sapagkat hangad ko, ang iyong kagalingan ay kagalingan din namin. At sa paghahanap ng pinakamabuting lunas, gagawin ko ang ginagawa ng mga tao noong panahon na may sakit. Tinatamban sa mga baitang ng templo upang kung sino man ang dumalangin doon ay makapaghatol sa kanila ng lunas. Tinunggan ko ang balat kayo ang mga pagkakunwari. Nasa anyo ng pagpanampalataya ay sumapit upang tayo ay pagmalabisan. Busa't busi, inihiwalay ko ang tunay na pananampalataya sa huwad na pamahiin at sa mga lakal na salitang banal na tayo ay pinaniwala sa mga kasinungalingang na matatalos lang na katolisismo na ikinakahiyan ito. Itinaas ko ang kortina sa likod ng mapanilang na lumingling na salita upang ipakita ang katotohanan tungkol sa ating pamahalaan. Isinisiwalat ko sa ating mga kalahi ang ating mga kasiraan, bisyo at nakakaalibos na pagyuko at karawagan sa pagpapahintulot sa atin. Sa aking nobela, pinilit kong sagutin ang mga mapanirang puri na bintang sa aming mga Pilipino. Inilahad ko ang kawawang kalagayan ng aking bayan, ang aming mga karaingan at kalungkutan. Si Crisostomo Ibarra ay nilagay niya ang angkin ng mga mata at katauhan sa kanya, kung kaya't pareho silang nakikita ang angkin at ang pagbabago, ngunit siya ay nabigo at dahil sa pangyayari na di inasahan siya ay napilitang magdalawang anak. Senyor Ibarra, ikaw ba si Basilio? Matagal ka pong wala. Di mo ba alam ang nangyayari dito sa bansa? Meron ng mga kilusan na nagsisimula na po silang kayong mga kabataan, nananaginip pa rin kayo. Humihingi kayo sa Espanya ng pantay na karapatan. Pero ang inyong hinihingi ay isang kondena. Gusto ninyong maging mga Kastila. Ano ang inyong mga kinabukasan? Isang bansa bang pangkatao at pangkalayaan? Ang lahat sa inyo ay nirampatay yung mga depekto. Mamamatay kayong bago pa man dumating yung mga kamatayan. Kabisan tales Quinas, hayan lido, la primera di isto, lidisto, Rianado, Dayan, Leonardo, Dos Bosque. Mga sakim na kain mga sakim na opisyal. Sila ang naghahari sa ating bayan. Sabi mo, dapat tayong mapili sa mga Espanya. Ba't paano? Bingi at bulag ang Espanya. Sila ang naghahari sa atin. Tinatrato nila tayong isang mababang hayop. Alam kong maraming takot sa inyo. Ngunit matakot kayo sa inyong mga pamilya. Inyong hintayin na papatayin nila ang ating mga anak.
Pinabuto nila ang mga babae. Pinakamkam nila ang ating mga bukid. Tinatanggalan tayo ng pagkatao at dignidad. Bago tayo kumilos, tahimik na lang ba tayo? Hindi! Nasaksihan ng kapatid ni Dr. Jose Rizal na si Casiano ang pagkamatay ng tatlong pare na siya ang nagmulat sa mga mata ni Jose Rizal. Ang kaharasan sa pangyayari ng pagkamatay ng mga pare. Gusto ng mga pare ang pantay ng mga karapatan kagaya ng mga pride. Ngunit sa halip, pinagtanan sila ng subversibo at pinagpatay-patay. Sila Padre Burgos, Gomez at Zamora ay dinawit lamang ng sa pag-isa sa Cavite. Siguro minabadala ako ng mga Kastila dahil may panahon din ako nakatiraw kay Padre Burgos. Nung sa ilaw, kung nanasal. Sana. Nasabi nila eh. Hindi ba kayo na napapahamak sa isang sulat? Dahil sa mga trailer, Yung tala eh, bakit kayo tumigil? Gusto yung ba laging ganito? Lagi kayong nakukulong? Dukado pa namang kayong tao. Kasi yung pinag-aralan, dami nung nalalaman. Bro, nasa kayo ngayon? Tingnan niyo, wala kayong alam. Kaya wala kayong kalaban. Tatapat ako sa iyong secret. Nakakala ko ang tanging mahalaga sa buhay ang edukasyon. Pero nag-discovery ko, depende pala yun ang pinag-aralan. Meron din palang pinag-aralan na nakakabulag. Kaya ngayon alam ko na. Hindi sapat ang edukasyon lamang upang makita itong bulak-bulak. Ang kanyang ina ang kanyang unang guro na nagtuturo kay Dr. Jose Rizal. Akala ko ba gusto mong mag-aral? Opo, tatang, pero ba't kailangan mag-eskwela? Pwede naman ako turuan ng naman dito sa bahay. Madami naman ako natutunan. Hindi lahat ng bagay ay matutunan dito sa bahay. Yan na, dadalawin man kita lagi. Saka dapat matuto kang mamuhay na hindi lagi nakasubok sa pamilya mo. Di ba kasi ano? Tama si tatang. Bueno, ya tayo. Sera Amado, White, Yanis. David, may nalalaman ka ba sa litang na kanila? Opo, senyor. Isa wikang matib. Opo, senyor. Tonto, ikaw tonto dahil napakaliit mo. Kaya siguro wala naman yung utak mo. Hindi umpok. Akin na yung kanan kamay mo. Para bumuhaon sa utak mo, ang dapat matagal mo nang alaw. Ngayon, nakakalimutan mo lang umupo. Titi, magkakit ka ang balo ng papa. Mag-aaral pa ako. Aba, ang tapo mo ang ipit mo. Siguro hindi ka pinamagaya ng nanay mo. At unano ang tatay mo. Matalino ang nanay ko, hindi unano ang tatay ko. Minsan daw, mayroong isang batang gamong-gamo na naaakit sa liwanag ng apoy. Maski anong paalala ng kanyang ina, luwag siyang lalapit sa apoy, ay lapit pa rin siya ng lapit. Gustong-gusto niya ang liwanag ng apoy, kaya sinuway niya ang pili ng kanyang ina. Lumipad siya ng lumipad, palipat sa apoy. Palapit na palapit sa apoy hanggang sa magliab. Ang pakpak niya at tuluyan siyang mamatay.
Pepe, naintindihan mo ba ang ibig sabihin ng kwento ng kamugang mo? Dapat lumayo siya sa apoy nang hindi nagbuwis ng buhay niya. Mahusay na guro ang iyong ina. Dapat makinig kayo sa kanya. Pinagbintangan kasi si nanay na ilang niya ang impact niya. Pero walang katotohanan. Gusto niya makatulong, pero siya pa lumabas na masama. Nanang! Kaano siya katagal sa kulungan? 2 taon. Yun lang rason kung nakulong siya ng 2 taon. Hindi yun lang, matagal na may galit ang pamilya ko sa mga praile at sa mga freyas. Gumaganti sila, pinipilit nilang sabihin na kami ang wala sa lugar. Aminin pa naman nila na sila ang mga Kastila na wala sa lugar dito sa ating bayan. Pagbubuntis pa lang ng aking nanay, habang nangungumpisal siya, narinig na nila akong umiyak. Nasa tiyan pa lang ako ng nanang. Gusto ko na raw lumabas nang nagmamadali na daw ako makita ang mundo. Not afraid to know it won't be the same without you. Hay naku, Pepe. Matagal nang may dinaramdam sa mata ang nanang, pero ayaw daw magpa-opera pag hindi ikaw. Sabi ko na nga ba, sa kabila ng iyong pagtutol, Nanang, alam kong gusto niyo rin ako makapagtapos. Hayaan mo, Nanang, katulad ng pinangako ko, ibabalik ko ang iyong paningin. Kung kasamaan lang at kalungkutan ng aking nakikita, di bali lang tuluyan akong mabubulag. Unang-una ninyo ako makikita, Nanang. Ayaw ninyo yun, malinaw niyo ako makikita ang aking kadasikin. Yo struggle with grande tu abogado de Benson, mi mater, ¿verdad? Lucy. Por favor. Muchas gracias. Así que mi vida está en tus manos. Libre at Richard. Kakaunti pa lang aking nalalaman sa batas. Kaya nang Hindi maganda ang opinion ko tungkol sa inyo. Ang isipin niyo ang opinion ng ibang tao na na kayo ay katihan, kriminalado, insolvente, isinista, subservemo, imigrante na walang utang na loob. walang utang na loob. Kanino? Sa Espanyo, pinag-autangan mo sa lahat pati ng inyong edukasyon. Sa kanya mo rin ba natutunan ang edukasyon? Kaso ang pinag-uusapan natin dito, Sa bagay. Tama ka. Marami ako natutunan sa kanya mga universidad. Lalo na sa mga universidad dito sa Pilipinas na pinagtatakpan ng mga praile. Natutunan ko ang hindi pagkapantay-pantay ng mga tao. On 1878, Jose Rizal studied of medicine in University of Santo Tomas. Doon pa man nag-edit ng pumunta sa kundi. Lalo na mga rin sasabi ng katotohanan. Inilatan mo ang iglesia at ang mga praile. Sila nagsalita, utos at batas mo sa Pilipinas. Sa ako na lang. Dati kalaban ko pati ang aking sarili. Sapagkat sa pagsulat na nakita mo lamang ang bayan ng Pilipino. Paano naman ang mga praile ng mga sila? Pwede magsulat din sila kung gusto nila paligid ang panig nila. Hindi ba responsibilidad ng manunulat na isulat ang katotohanan? Kanina dito, pantapanig. Ano mo hindi arte? Maganda.
makita ang kanilang mga sarili, ang kanilang kasaysayan, makalipas ang 10 taon. Pinahukay ng isang pare ang bangkay ng ama ni Jose Rizal at ito ay ipinatapon sa ilog. Ikinulong, pinatay, sinugay, tinapong. Yan ang ginawa ng iyong kalashi. Jose, ang ganito niyo. Kamusta ang pakiramdam mo? Magpahinga ka muna at ako'y kukuha ng gamot mo. Kasi sayang, hindi mo nakita kung paano natin tinagpo ang mga needs na yun. Tama na yan. Hayaan niyo muna magpahinga si Jose. Balik na lang kayo bukas. Leonor, ikaw muna bahala sa pinsan mo. Sige, Father. Kumusta ka na? Ito, habang malapit ka, may water ka na. Hindi ka, lumapit ka pa. Ilang linggo pa lamang lumipas. Ngunit pakiramdam ko ay ilang taon na lumipas. Ilang linggo pa nga lamang ang nakaraan, pero tila bang marami ng bulaklak ang lumalabas sa hindi na. Baka naman maraming mga babae na yung pinariling ka sa magkakalis mo sa iba. Ikaw lamang ang tulanan. Baka naman ikaw yung maraming kinikilala. Para nga akong preso dito sa Limitary. Sino pa kaya ang makikilala ko yun? Pinsan? Baka makita pa tayo kay Tata. Siya daw. Alam, masama din. Kung makakita nila, pinsan na lang pamakalan mo. Sige ka, pag di mo ako pinahali, baka di na ako tuloy ang kagaling niya. May bago pa ba sila ginawa? Magilang, Wala naman yung ikaw ang liwanag at ako. Ang aking tubig na lumalayan. Hindi mo'y islat ng bituin. Titig mo yun. Gabi yun. Tanda mong taglay, sila'y maaakit kapag tinapuan ang tanaw, mabibighani ang sinumang sisilay. Ito ang mahilihim ng ating kasunduan upang makapunta ka ng Europa at makatapos ka ng medisina. At upang gawin ang nararapat para sa Pilipino, kapatid ko. Ako muna ang maiiwan dito sa bahay at mag-alaga kay tatay at naibilin dito na bahala. Di mo na ako mag-asawa. Pero kuya, bakit hindi ka ang pumunta doon? At bakit ako pa? Dahil ikaw ang higit magpakinabang sa ating pamilya. Hindi ka lang mag-aral doon, Jose. Kung hindi, ipakita mo ang baho ng mga Kastila dito. At makikita mo ang mga Pilipino at malayang yung isisulat ang mga kailangan ang pagbabago dito sa ating kabayan. Pero kuya, hindi pa ako handa. Pepe, hindi lang ako nagpasimuro nito. Pinag-usap-usapan namin ito ng mga kapanigan mo. At pinag-ipunan ka namin para may paggastos ka sa Europa. Pero kuya, sila si Nanang, di papayag yun. Hindi ba natin sasabihan sa nila? Malalaman lang na pag nasa Europa ka na. Paano si Leonor? Pepe, ang dami mo bang katanungan? Ang sarili mo ba lang iniisip mo? Nag-aaral din si Jose Rizal bilang isang scientist sa Universidad Central de Madrid. Nagplano siyang mag-aral bilang isang scientist sa mata upang magamot niya ang kanyang ina. Ang La Liga Filipina ay nanatiling pangarap. Itinuring isang samahang kalaban sa Espanya.
nagtanim ng mga mapapawasak ang mga anhinting mga prayle sa kanyang maleta dahil dito, kapabalik niya pa lang ay agad siyang pinadakip at pinatapon sa isang malayong bundok sa dapitan. Sa pagitan ng mga bundok, kapiling niya ang mga dagat animoy isang napakalawak na tenta sa isang manunulat na wala nang may susulat, palibhasa. Ang mga layunin niya ay layunin ng isang makatang, tulad ng mga lumalapit, lumalayo, kailanman ay hindi maangking. Subalit, kung iisipin, ang dapitan ay isa ring magandang pagkakataon dahil nakilala niya si Josephine. Kumusta ka na? At ang iyong mga sinusulak. Huwag mong pabayaan ang iyong katawan. Bukod sa pluma, ang iyong kalusugan ang tanging mong kakampi laban sa mga kaaway. Pasensya ka na ngayon na ako nakasulat. Pepe, isang malaking tragedya ang nangyari sa Balamba. Noong ika-6 ng Setyembre, ay dumating dito ang isang pulutan ng mga gwardya. Matagal ng bulong-bulong ang paglusog nila. Mula pa lang magpetisyon tayo laban sa maling pagmalakad ng mga prayle sa ating lupa. Pero wala nag-akalang maganap ito sa madaling panahon. Bawat pamilya binigyan nila ng 24 oras upang mag-impake at pisanin ang mga bahay na hindi pumayag. Sina Nanang at Tatang ay puwersahan silang itinulak palabas. Muntik nang sumubsob ang Nanang sa putikan. Mga walang hiyang prayan, kasalanan ba kung naggawa ng magsaka na magkaisa at kalabanin sila? Hindi na nga sila ang tunay na may-ari ng lupa. Sila pa ay may ganang maningil ng buwis. Buti sana kung nagpunta ang pera sa gobyerno at hindi sa sinalamihin nila mga simbahan. Nang araw na yun, kahit saan bahagi ng Kalamba magpunta, marinig mo ang tanghoy ng mga tao na parang isang mahabang parda ng patay ang nangyari. Pepe, naway nakatagpukan ha ng kaligayahan sa iyong mga sulatin. Umahanga ako sa katapangan mo. Ngunit nalulungkot din dahil pinagkita mo talagang magkaiba na tayo. Sa isang at pinagkasundo ako ng aking ina. Sa isang Ingles, pagkamat hindi ko siya gusto, ay nagsusumama ang aking ina na tanggapin ko siya. Matagal ko itong pinag-isipan, gaya ng matagal ko paghihintay sa'yo. Paalam, Pepe. Magpapakasal ako, subalit
For many years, the name Rizal had a overtone for Emil Rice. He is regarded as a symbol of revolutionary sentiment. On what grounds? As Rizal made in public a statement that separatism. He has ever proclaimed before Spain or our motherland that he has heard dominated over here, territories, and that he ended with war destroyed here. As written novels, Dolimitang Iri and Terismo. Hindi man kita matutulungan, Dr. Rizal. Pero pinadala ako dito na Supremo. Supremo? Si Andres Bonifacio. Gusto niya sumama kayo sa pag-aalsa na maganap sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi pa tayo handa. Ano magagawa ninyo mga gulok? Sa baril at makanyo ng mga Kastila. Kung dadanak din lang ang mga dugo, tiyakin muna natin na may laban tayo. Kailan tayo maging handa? Kung patay na tayo? Umanin ninyo si Rizal. Kailangan namin kayo. Kaya sumama na kayo. Maaari namin kayo itakas dito. Nakapagbitiw na ako ng salita na hindi ako tatakas, Dr. Valenzuela. Wala akong balak sumali sa revolusyon. Josephine! No! I am the one who do it. Huwag na po kayong magduda sa pagkatao ni Josephine. Una siyang naparito na samahan niya ang kanyang amang bulag. Ngayon po ay malaki siyang tulong sa klinika. Alaman ninyo kung gaano karami ang nagpapatingin sa akin araw-araw. Mabait siya at pilit niyang pinag-aaralan lahat mula sa pagsasalita ng Tagalog hanggang sa pagsusuli. En cuanto a la rebelión, desde el 6 de julio de 1892, no me he involucrado en política hasta el 1 de junio de este año. Donde el doctor Valenzuela vino a notificarme sobre el levantamiento, lo que demuestra que no había tenido contacto previo con ellos. Pues si no hubiera tenido, ya habría sabido que yo acento tan grave como al viento otra prueba negativa. Es bueno conservar ni una sola carta mía. Explotaron mi nombre con crueldad. En último momento planearon tomarme por sorpresa, porque no me contactaron antes, posiblemente porque sabían que aunque no estaba muy contento, estaba resignado a mi exilio, que me niego a considerar diversas estrategias para escapar de la vida. Me resigné a estar en exilio, no por las supuestas razones, huesas falsas, sino porque tuve la oportunidad de estudiar. Pepe! Pepe! Halika rito! May nangyari! Open, relax. Push. Push harder. Please, Josephine, push. Push. Alright. It's a boy. Ngunit namatay ang kaiisang anak ni Rizal at Josephine. Hanggang sa muli natin pagkikita, anak. Este Tribunal combina el don José Rizal Mercado Y.
Lorenzo Ilapida, Joaquin Mulan, Marshal Ordinario, Proseto, Pumo Astipiona, el Presidente White, los miembros del tribunal. Sobrang lungkot ni Travel dahil natalo sila sa korte. Wala siyang nagawa para ipaglaban si Jose Rizal. Gayon pa man, laking papasalamat ni Jose Rizal kay Travel na kahit man talo sila ay gusto pa rin niya ipagtanggol ang ating bansa. Ari ko ba makausap si Rizal? Hindi lang sana ako natulong para sa anak kung siya si Rizal. Walang tanang ng ganito. Nasa buhay, natakamay niya ang buhay ng anak ko. Senyora, por favor. Gobernador! Awa ko! No tengo tiempo. Salakay tayo sa lalong panahon at ililigtas natin si Dr. Jose Rizal. Mabuhay si Dr. Jose Rizal. Mabuhay! 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 Tigil kayo! Uminahon kayo! Mahigpit at tagabantay na aking kapatid! Handa silang lumaban kahit anumang mangyari para iligtas ang aking kapatid! Maganda rin kami. Hindi kami natatakot sa kanila. Wala kasama! Hanggang kamatayan! Hanggang kamatayan! Hanggang kamatayan! Magsitigil kayo! Ako man gusto ko makaligtas ang aking kapatid. Ngunit nangatiyak ay kailanman na hindi papayag si Pepe na dumalog ng isang dugo sa kanya. Nasa Diyos ang kanyang kaligtasan. Wala na tayong magagawa. Andres. Sulat ni Jose Rizal para sa kanyang kapatid. Mahal kong kapatid, may 4 na taong kalahati na hindi tayo nagkikita o nag-uusap man lamang. At maaaring kailanman ay hindi na tayo magkita. Ngayon, ako'y mamamatay na. Dinaramdam ko na maiiwan kang mag-isa upang pumasa ang buong bigat ng ating mga kaanak at ng ating matatandang magulang. Ngungunita ko ang kalakihan ng iyong hirap upang ako'y mabigyan ng isang karera. Hindi ko inaksaya ang panahon ko. Nanang, pagkamatay ko po, hilingin ninyo kaagad ang aking bangkay dahil baka itapon ito nila kung saan. Ibaon niyo po ito sa lupa. Lagyan ninyo ng isang bato at isang cross. Ilagay niyo ang aking pangalan, ang aking araw ng aking kapanganakan. Ang kamatayan niyan lang po, Nanang. Wala na pong iba kung nanaisin niyo pong lagyan ng bakod ang paligid ng aking puntod. Maaari niyo pong gawin. Wala lamang pong anibersaryo. Ngunit kung ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang batusang buhangin. Kahirap unawain bawat In the name of the King of Spain, Anyang, who raised his voice in the favor of the criminal, shall also be executed. Lista, carga, aim.
ng mga anak ng bayan. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay ang Katipunan! Kailangan nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Lalaban tayo hanggang sa huli. Adelante! Adelante! Rápido! Kamali sila ng pinapasukan. Tayo mo lang ito! Tayo ang bala! Ikaw kaya rin eh! Kaya sa ulo mo ito, putangin mo! Di tayo magpapalupig! Tayo ang nagkamay-ari sa lupang ito! Lalaban tayo! Ngunit ilang beso na! Hindi na mo ba ako iniinsulto? Halika ba tayo tayo? Huwag naman ito gagalayin mga bala! Huwag mo! Kulang naman tayo kapatid. Tayo ang tatutupay. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Na araw ng mga tunay na anak ng bayan. Anak na puto! Bahay sa kalayan! Puso! Pinamahala nito! Nagpapasalamat sa mga bayaning pinagtanggol ang ating bayan. Sinasaludo namin kayo. Kamot to. Before I let you go, can I say that kiss goodnight, babe? Loso. Last word! Miss you lang!